Problema, yung threat sa buhay ng mga Duterte galing sa utak ng isang makapangyarihang adik di umano. Gaano kadelikado yun? Di ba? Oh, diretso. Dating House Speaker Martin Romualdez, ang pinakamalakas na ebidensya raw na ipinresenta ng prosekusyon. Sa unang 6 na araw ng impeachment trial, unang sinagot ang mga tanong na, totoo ba ang video na yan? Baka naman AI yan. Sagot ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong. After screen recording, there's an output video. I compared the output video with the November 23, 2024 video and ensure that the contents are identical. Kalaunan mismong defense team na ni VP Sara ang gumamit ng natulang video at ipinulto ang konteksto kung bakit nasabi ng vice ang mga sinabi niya. Triggered lang daw si VP dahil inaagrabyado ang kanyang staff. Oh, trigger dahil inaagrabyado ang kanyang staff. Oh. Maganda yung punto na yon. Ngayon, sino yung staff na yon? Si Zulaika Lopez. Si Zulaika Lopez, mga bossing. May papaliwanag niya sana kung bakit nangyari ito. Oh, pero hindi na siya pinatawag sa witness stand. Hindi na. Bakit? Kasi mabibisto sila. Mabibisto sila na na-trigger nung threat na yon is sila din mismo. Sila mismo na nagreklamo. Silang mga reklamador, silang may kagagawan kung bakit nakapagsalita si Inday Sara ng ganun. Ayaw nilang lumabas yun sa publiko. May vlogger, may busdada, may banateros. Lalabas yan. Oh. Pipuda ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. Nang ma-authenticate ang video, mas lumalim ang usapan. Ang sunod na tanong, seryoso ba ang banta? Ang ikalawang testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinagundahan ng nauna ng pahayag ng kanyang tauhan na si Calilong. The utterances made by the Vice President. Nakita niyo yung nasa likod kanina? Si Rog Gutierrez. Si Rog Gutierrez ay party list representative ng mga riders. One rider party list. Ginamit nila noon si Busita para makuha yung boto ng mga rider. Akala ng mga rider, ipagtatanggol ng one rider party list yung mga rider. Puta, namamatay yung mga rider ngayon. Isa-isang sinasaksak yung mga rider ngayon. Oh, anong ginawa nitong one rider party list? Nandiyan dyan sa impeachment, nanunood. Putang ina niyan. Oh, Kabataan party list. Oh, nandiyan dyan, nanunood. Oh, Bicol Saro party list. Nandiyan dyan, nanunood. Inatong mga to, wala nang nagawa. Oh, nire-represent nila rider tapos wala silang ginagawa doon sa mga nangamamatay na mga rider. Wala silang batas na ginawa para protektahan itong mga ito. Yan sinasabi ko sa inyo, boto kayo ng boto, puta, ginagamit yung mga ano ninyo, yung mga ang tawag diyan. Yung marginalized sector, ginagamit yung mga sektor ninyo tapos putya hindi naman kayo nire-represent talaga. Gusto lang naman pansarili at saka yung mga kalaban sa politika. Was serious and the threat was real and actual, sir. The threat is absolute, sir. Thank you, Mr. President. Muling gate ang depensa, importante ang konteksto. Hindi raw sapat ang kontrobersyal na pahayag para sabihin agad na mayroong high crime o betrayal of public trust. Paano rin daw sasabihin pagbabanta ang ginawa ni VP Sara? Kayong hindi naman ito nagdulot ng takot. Banta ba talaga? O baka naman babala lang? Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening? Yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. Hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that scenario. Hindi na kasi ito magsalita, kala mo lagi nag-i-speech eh. Ganyan ka magsalita. Mama, iluto mo ang hotdog. At gusto ko, pakulo mo muna sa tubig bago mo lagyan ng mantika. At magsaing ka ng bigas. 3 gatang lang. Hugasan mong maigi para mabango ang kanin. Utang yan yan. Pag yan ang ganyang kausap mo, palayasin mo na. Paano pag sumagot sa mga tanong ng mga senador, yung witness nila, yung depensa, diretso. Ganito po yan. Pag nagluto ka ng hotdog, ilagay mo muna sa tubig. Pakulo mong konti, tapos lagyan mo ng mantika, patuyuan mo. Para juicy. Magsaing ka na rin. 3 gatang lang. Para hindi tayo masaya, hindi tayo mapanisan. Tawagin mo ako pagka luto na, kain tayo. Bili lang akong coke. Diba ganun eh, ganun yung normal eh. Pero ganito ka magsalita. Kasi, utang ina niyan, abnormal. Yung pagbabanta. Your Honor. Ang plot Yung pagbabanta. Your Honor. Kung siyempre naman, yung pagbabanta, Your Honor. Yung pagbabanta. Your Honor. Tangang puto. Hindi ka mabibilig, maiinis ka eh.
Congress pa. Meron daw pagbabanta sa buhay ng pamilya ng bise na kung tawagin Operation Romanov. Tanong kay Loto, inimbestigahan niyo ba yan? Who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. Pati ang mga mali-maling petsa at typo, hindi pinalagpas ng defense team. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na Ikaw ang pumirma eh. With all these mga infirmities, and you mentioned yesterday that Ang galing, di ba? Siya pumirma ng affidavit, hindi niya pa nakikita yung affidavit. Putang na yung multo. Sabi ko nga sa inyo, mga putang na yan. Puro kayo kabulastugan kasi ang hirap pag nagsisinungaling kayo. Mahuhuli kayo kasi nagsisinungaling kayo eh. Oh. your case is airtight. Don't you think that these errors constituted violations of due process? Oh, ngayon, pumunta tayo doon sa gusto kong ipakita talaga sa inyo. What triggered itong nangyari kay Inday Sara? Ito yung ayaw nila na ipakita ha. Ito yung ayaw nila na ipakita kay ano. Oh, eto, yan na. Oh, ito yung ayaw nilang ipakita sa atin. Kaya hindi nila inupo si Zuleika Lopez. Ito yung ayaw nilang mabuksan. Ito yung ayaw nilang ma-play diyan. At isipin ng tao, kaya pala. Although alam naman na ng mga Pilipino, pero yung mga hindi nakakaalam, ayaw nila na madagdagan pa yung mga nakakaalam. So anong nangyari? Maraming salamat kay Coach Oli dahil natagpuan niya itong itong video na ito at ipinost niya. Na ipi-play ko para maintindihan nyo what happened, why Inday Sara made a press conference kasi it's a life and death situation para sa kanila eh. Pinatayan sila ng kuryente in the dead of the night. They denied Zuleika Lopez of her lawyer, itatransfer siya sa corrections facility, hindi naman siya kriminal. Ikaw ba gusto mo ikulong kita sa kuluan ng mga daga, hindi ka naman daga? Gusto mo ikulong kita sa kulungan ng mga baboy na mabaho, hindi ka naman baboy? Lalong-lalo na wala ka mang kasalanan. Papayag ka? Siyempre hindi. O, ngayon, nung nakita nila na may masama silang balak, gumawa sila ng press con para iparating sa taong bayan, they are doing this to us. At least alam nyo, hindi yung putya bigla na lang. Baka mamaya biglang si Zuleika Lopez nang agaw na lang ng baril ng di oras yan. Alam niyo yung tawag dito, maraming pwedeng mangyari sa maikling panahon. Kaya nagano na sila, gumawa na sila ng paraan para iparating sa mga tao, para i-preempt yung masamang balak ng Congress sa kanila. O eto yung mga nangyari noon, pasok. Ibabasahin na po namin yung order na nag-arrest naman po. Okay, ma'am. Ito, ma'am, tig-isa po ulit tayo. Yes, ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po, ma'am. I think it's time lawyers to be present. Di daw kailangan ng lawyers. Pero kung ang isang tao nagre-request ng lawyer, you should not deny her of that kasi basic rights niya yun, karapatan niya yun. I am a lawyer but I'm the subject here, so may we call our lawyer or my lawyer para malaman niya to, and if there is a legal remedy to stop this, because I don't want this. I don't want to go to a corrections facilities kasi I'm a law-abiding citizen. So para malaman ko lang kung meron ba akong legal remedy para mapahinto ito. Kasi ayaw kong umalis dito. I feel safe here. I'm a detainee of the Congress, so I should stay in the premises of the Congress. So yun yung pinupunto dito ni Zuleika Lopez. At itong ali na ito, palagay ko, hindi ko naman masisi na itong mga nagsiserve ng order, sumusunod lang din sa kanilang mga amo, because kung di sila susunod, tatanggalin din naman sila. So pinaglalaban lang din nila yung kanilang trabaho, which is i-execute ito. By all means, pero mali, pero kailangan nila i-execute kasi nga, mawawala na silang trabaho. So naintindihan ko rin sila. Opo. Ma'am, hindi ko nila ngayon. Kasi ma'am, are you transferring me now? Yes po. No, I really want my lawyers to be present. Are you transferring me now? Yes po. Hindi pwede. I should have my lawyer, di ba? Kailangan talaga yun. Kontakin mo, kukunin nyo ko, itatransfer nyo ko sa madaling araw, anong oras na, tapos gusto nyo, hindi alam to ng mga mahal ko sa buhay, ng abogado. If something happens to me while on transit, paanong yan? Walang nakakaalam, tayo lang. Paano kung kidnapin nyo ko, itapon nyo ko sa bangin? So I need someone to know all of this. More so, my lawyer, para at least alam natin, are you nagbe-break ba kayo ng law? In doing this? Ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. Ang order ng committee is to transfer you immediately. Sino yan? Si Joel Chua. Ganyan katarantado si Joel Chua. Tapos sasabihin ni Joel Chua na threatened ang buhay ko. Kaya nag-hire ako ng mga bodyguard. Ulul, matagal ka nang may bodyguard. Inaalagaan nila yung tabingi mong mukha. Ang ina nyo, padrama-drama kayo, tarantado kayo. Ayan sabi ng committee, sino ba yung committee head? Ikaw. Transfer you immediately. Anong legal basis nyo para gawin yan? Saka na natin pag-usapan, gawin na muna natin. Hindi pwede yun. Utangin na galawang General Torre yan eh. Ganyan ang ginawa ni General Torre sa KOJC. Sabi ni Torion, si Silvia Simañez man, yung yung ina-arresto mo, hindi man taga rito, nakalagay dito sa warrant mo, Pasig, ba't nandito ka sa Davao? I-demanda nyo na lang ako. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ng mga legal na bagay.
Gagawin ko ang dapat kong gawin, idemanda nyo ko kung gusto nyo. Hindi pa pwedeng ganun, sir. Putang ina ninyo, hindi pa pwedeng ganun. Poking ina nyo, hindi talaga pa pwede yun. Yung batas ay nandiyan para sundin, hindi para labagin. Tapos saka na lang natin pag-usapan. Hindi pwedeng ganun. Ang ina yan yung umikot na mindset eh. Ngayong administrasyon ni Bongbong na dapat huminto, dapat ang batas ay batas. Umaga, tanghali o gabi. Ang batas ay batas. Bumagyo, umaraw, umulan ng pako, umulan ng tae. Kung ano yung batas, yun dapat ang sinusunod natin. Hindi pa pwedeng mali itong batas na ito, mali itong ginagawa mo. Itimanda mo na lang ako. Gagawin ko pa rin yan. Siyang inang yan, krimen yun. Oh, a crime is a crime. Whether you are performing your duty, a crime is a crime. If it's not in the law, then it is a crime. Illegal abuse of discretion yan. Utang ina ninyo. Oh, itong ginagawa nila kay Zuleika Lopez, ganito, gusto nilang i-transfer ng dead of the night. Nang walang abogado, walang nakakaalam, basta na lang, natutulog na yung tao, pumasok sila doon. Kasi daw, delikado ang buhay mo rito. Gago ka ba? Ang delikadong buhay ko rito, mas delikadong buhay ko sa gagawin nyo. Hindi ko naman kayo kilala. Buti sana kung kamag-anak ko kayo magta-transfer sa akin, tapos meron tayong mga 10 armado na mga kasama natin na puprotekta sa atin. Kung delikado pala ako dito, ba't hindi kayo maglagay ng maraming pulis dyan sa labas ng kwarto? Isa lang naman ang daanan papunta at palabas dito sa kwarto na to. Yan, pinto na yan. Di harangan nyo yan. Hanggang mag-umaga. Tapos pag-usapan natin sa umaga kung ano ba yung magandang dahilan na paraan para ma-secure ako. Pwede bang sa bahay na lang ako? Kasi mas safe ako doon. Di ba? Kung safety ko lang yung pinag-uusapan natin dito, baka mas safe ako sa bahay ko. Ano yung mga ganong legal remedies and pwedeng maging discussions? Kaya lang hindi eh. Tingnan yung gagawin nila. I understand that, but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while in transit? Pwede ba yun? So may balak talaga silang masama. Can we arrange that while we're in transit? Putsang inan yan. Bakit hindi mo ngayon gawin? Gagawin nyo rin pala. Bakit kailangan na while we're in transit? Naintindihan ko nga itong dalawa na ito kasi nga, meron silang utos. Ang utos sa kanila, gawin. Yan. At pag di nyo ginawa yan, palagay ko kaya nila pinipilit to kahit wala na sa batas kasi nga, at stake yung kanilang mga trabaho. At stake yung kanilang mga trabaho, kaya ganyan sila ka-insistent na dalin si Zuleika Lopez. Unless dalawa lang yan. Sumusunod sila sa utos dahil sa trabaho nila, ayaw nila mawala sa trabaho, or sumusunod sila sa utos dahil putang ina mga tarantado at criminal din sila. Baka sinabi sa kanila na gawin nyo ito, if not, putang ina. O gawin nyo ito, by all means, bayad kayo. Pwedeng ganun. Bibigyan ko kayo ng dalawang option. Maniwala kayo kung saan kayo maniniwala. No, I really like my lawyers to be present. Ma'am, I can arrange that naman, ma'am, for you. Pero ma'am, let me call them now. No, ma'am, let us. Diba, let me call them now, tapos sasabihin, no? Zuleika Lopez is also a lawyer. She wants a lawyer because she cannot lawyer for herself. Or at least man lang, kailangan niya ng witness dito sa mga ginagawa nila na ito. That they are denying her of that. And by doing so, they denied her and denying her of her rights. Because we are under to be present, ma'am. Please. I need my lawyers to be present. I am serving my detention in the field. Please know that. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? Diba, piloso pa ang gago eh. Are your lawyers around? Kaya nga let me call my lawyer eh. Tanga ka ba? So dito pa lang, alam mo na eh. Na itong dalawang ulol na ito, hindi na ito gumaganap sa tungkulin nila. At hindi na nila ginaganapan yung tungkulin nila dahil alam nila yung trabaho nila. Ginaganapan na nila yung tungkulin nila dahil pwedeng bayad sila or kasabwat sila talaga dito sa mga panggigipit sa mga Duterte. Yun lang, kasangkapan sila at tinanggap na nila yung idea na yun. Kasi meron naman nakatulad yan, yung mga pulis na mga nakaharang sa mga rally. Pag tinanong mo naman sila, Duterte sila eh. Hindi naman namin gusto to, sir, kaya lang kailangan namin gawin itong trabaho eh. So hindi kami talaga alis dito kasi ito trabaho namin. Pero malungkot kami dito sa mga nangyari ito. May mga ganun eh. Pero itong dalawa na to, it appears to me na mukhang kasabwat to sa demonyohan. Mukha kasi sinasabing kasabwat talaga sila. Pwedeng ganun, pwedeng hindi. Bahala kayo kung sa kayo maniniwala. Pero i-judge nyo na lang yung mga decisions ninyo dito sa mapapanood nyo. We are going to call them. But we are ordered to implement this immediately. Ma'am, please. So, please agree to also. Kasi ang sa... Kailangan kong problema, sir. But I need my lawyers to be present. Before we can effect this, ma'am. Thank you, my lord. No, let them come with me. Pero mas matis masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Paano mo nasabi? Safe nga eh. Hindi nga kayo gumagawa, sumusunod sa batas. Safe with us. Safe ako sa lawyer ko. Hindi ito usapin kung mas safe ako sa'yo. Mas sigurado ako mas safe ako sa lawyer ko. So, hindi man kita kilala. Hindi ko alam kung naligo ka. Oo, hindi ako safe sa'yo. Gusto mo nga ako alisin dito eh. Ayaw ko umalis dito. Hindi naman ako lumabag ng batas eh. Tapos ililipat nyo ako doon sa mga lugar ng kulungan. Paglipat nyo sa akin doon, may kasama ako sa selda. Kung patayin ako doon, magagawa ko. Tapos sasabi mo, kasama ba kita sa loob? Pagka pinasok nyo ako sa selda doon, safe ka sa akin ba nagsasabi mo? It is not that. Wala akong issue about that.
Leader now. Ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not. Bobo talaga eh. May lawyer naman po kami dito. Eh, lawyer mo yan, tanga. Hindi naman niya lawyer yan eh. Abnormal din tong putang ina nito eh. Kaya naman pala hindi na ipinatawag ito at pinaupo dyan dahil magbi-break ito. Oo, baka ilaglag pa nito Kongreso. Kaya naman pa itong dalawang to yan, si Zulaika at saka yung babae na yan, supposedly, uupo yan sa witness stand po tayo na hindi na nila pinaupo, si Matibag na lang. Malakas na daw yung kaso nila, doon sa dalawang ulul nilang witness, plus si Matibag. Ilang yan. O, ito yung ayaw nilang lumabas. Yan yung ayaw nila lumabas. Diretso. Leader now. Leader now. Ma'am, may check muna po sa aming committee. Wala problema, leader now. I just want my lawyers to be present. Narinig niyan lahat na ako po. I want my lawyers to be present. Please, leader now. Paki-inform mo sa leader now. You can stay there. Wala problema. Nicole, leader now. Please, leader now. So, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. At this point, nararamdaman na ni Zulika na putang ina, peperasahin ako ng mga ito. Tinatry ko silang kausapin ng mahinahon eh. At nang nasa batas eh. Pero mukhang, prosigido sila. Mukhang may masamang balak talaga to sa akin. So, unti-unti, nagsisink in na kay Zulaika Lopez na puta, may something, may gagawin sa akin tong mga to. Wala na sa batas yung ginagawa nila eh. Pinipilit nila eh. So, may plano tong mga to. Natatakot na si Zulaika Lopez dito. Yan na, dyan na nagsisimula yan. Yung pagbe-breakdown niya, dyan na nagsimula yan. Kung ano naman po yung instruction nila. Leader now. Okay, please go. Leader now. 2022. Yan, so pinatayan na nila ng kuryente. Pinatayan na nila ng kuryente. Nandiyan dyan na si Inday Sara, dumating na siya. Kasi nga, tinawagan na siya eh. Ma'am, puta, may masama silang balak. O pumunta na, pantakin mo Congress. Inday Sara, second to the highest. Oh, hindi nirespeto. Ganyan sila ganyan sila ka-eager na gumawa ng krimen. Siyempre ako si Inday Sara. Siyempre naman kahit papaano, di ba? Irespeto nyo naman yung posisyon ko. Kung galit kayo sa akin, at least lang yung posisyon ko. Irespeto nyo. And I'm also a lawyer. I know what you're doing is wrong. So let's talk about this in the morning. Let's go to Supreme Court and ask Supreme Court sa intervention. Mali yung ginagawa nyo. Pero hindi ma'am, may utos sa amin ngayong gabi. Ay, putang ina nyo. Hindi pwede. Lalaban talaga yung mga yan. Kasi nga, alam nila na may gagawin kayong masama. Tapos, gusto nyo, pumayag lang sila na may gawin silang masama sa inyo. Kaya, yan na yung trigger. Nag-trigger kung bakit nagkaroon ng preso na ganun. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Ako. Nabasa na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Ako. Kasi, this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ako. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Ako. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. Yes, ma'am, but before I give you a copy, ma'am, will you please allow me to read it? Pwede. Bigyan mo siya ng kopya habang binabasa mo. Para malaman din niya kung ano yung binabasa mo. Itong mga to, walang mga alam eh. Give us a copy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diba? Give us a copy and then you read it. Para I know what you're reading. Oh. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the Office of the President, Vice President, for the years 2022, 2023. Ayan na. So dumating na doon sa press con, nag-breakdown na si Atty. Zulika, nahimatay na. O dahil nga, natatakot na siya sa buhay niya. Yun yung trigger kung bakit nangyari ang lahat ng ito na ayaw nilang lumabas sa publiko because if a normal person na non-partisan sa politics will see this, definitely, they will understand. Kasi, ang ginagawa ng mainstream media na twist is, si Inday Sara nagbitaw ng ganung salita ng basta-basta lang. Nagbitaw siya ng ganung mga conditional threats ng wala lang. Trip lang niya, ganun yung pinalalabas nila eh. Na yun yung sinasabi ng depensa. Na, let's go back doon sa history why this happened. And, alam natin na, bagamat vice presidente ito, tao lang din ito, di ba, na yung mga circumstances pushed her to say those words. Arguable yun sa Supreme Court. May mga ganun ng issues, may mga dinismiss na yung Supreme Court na grave threats na dahil sa bugso ng damdamin. That's the argument of the defense. Na ayaw na gustong patunayan pero hindi na pinaupo itong mga tao na to dyan sa witness stand. Because mapapahamak sila. Magagaling yung defense eh. Lalabas yan sa media. O, pag lumabas yan, yari sila. O, kaya ngayon, si Matibag na lang paupuin nila kasi si Matibag matigas ang mukha nun. Sanay man yun. Sanay yun sa mga gawaing illegal. O,